Natin ang ating pong konsihal mula sa bayan ng El Nido, si Sangguniang Bayan Member Gerald Diaz. SB, sir, magandang umaga po. Si June Fred Calamba po ito sa GMA Super Radio Palawan. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa pagkakataon na ako po ay natawagan niyo. Opo, medyo Lay, parang medyo mahina yung audio ni SB. Ayusin lang natin saglit. Pero readable naman. Oo. Ayan, SB, magandang umaga po ulit. Mukhang sa Sangguniang Bayan, ito'y dinala nyo na rin yung usapin dahil nga mukhang yung pong mga kababayan natin dyan, yung nasa transport group, nagtatanong at nangangamba. Matatapos pa ba or itutuloy pa ba itong construction ng ating terminal na ginastusan ng malaking pera din po, konsehal, sir? Yes po, nakaraang session po natin nung nakaraang Martes ay nag-privilege speech po tayo para hilingin sa unang-una sa kontraktor na mabigyan, sa engineering, na mabigyan po tayo ng exact date kung talagang kailan matatapos po yung terminal building ng Bayan ng Nido. Sa na marami na po nagrereklamo ng ating mga transport group, ng ating mga kababayan, na kung saan sila po ay nasa kalsada lang po ang kanilang ginagawang terminal, sir, sa mahabang panahonan. Oho. Yung terminal natin dati nasira po ng bagyong Odette ba? Tama, sir? Or basta ang pagkakaalala ko bagyo yun nung bumagsak yung ating lumang terminal. So ito nakapag-come up tayo na budgetan ito yung ating bagong terminal. Pero ano bang status nito ngayon, konsehal, sir? Regarding po sa dating terminal building natin dito, ito po naman ay light materials lang. Kaya medyo talagang nasira ito. Ngayon, ang ating matatandaan po natin, ang ating presidente mismo, binanggit niya sa kanyang suna noong 2023, Opo, na magbibigay siya ng 145 million para mabigyan at mapagawa ang bagong terminal building dito po sa Bayan ng Nido. Dahil alam po natin, ang El Nido ay talagang kinanang-kinana na ng Pilipinas, maging sa buong bansa at destination. Sige po, tuloy. So itong budget na ito, may counterpart po ba dito ang LGU, SB, sir? Sa pagkakaalam ko po, sir, wala po. Dahil po ata ito sa Office of the President. Okay. Dinownload lang po ito dito sa LGU ng El Nido regarding project na ito. At kung matatanda po natin, ito po ay nag-bid last September 2023 pa. Oho. At nakapagsimula po yung construction dito by October or November ng 2023. At expected na matatapos ito ng 2024 month of October or November noong 2024 pa, sir. Pero hanggang kalukuyan ay kung makikita po natin, ito ay parang malabo pa rin sa kabila ng dapat last year pa po ito natatapos. Mag-iisang taon na po ang delay, pero ongoing po ba yung construction o stop operation ngayon, SB, sir? Nung nakaraang linggo po ay pinasyalan po natin, nag-inspection po tayo. May ilan-ilan naman na nagtatrabaho ron at kung based sa aking observation ay talagang kung yun lang yung manpower na magtatrabaho doon matatagalan pa. At isa pa po dyan, sir, ay magtatanong tayo if itutuloy pa ba ito kasi yung contractor po nito ay isa sa napangalanan ng ating minamahal na Pangulo na
kumpanya ng mga diskaya na kung saan sinuspindi na ng pickup ang kanilang license. Opo. Sir, pabanggit ng construction na nakakuha nung proyektong ito na pag-aari ng mga diskaya. Anong construction yan, sir? Ito po ay ang Amethyst Construction Builder. Okay. Yes po. Okay. Sila rin po ba talaga yung gumagawa niyan or may local contractor silang joint venture or anong matatawag diyan, subcon? SB, sir. Ito naman, mga nakaraang araw ay may napabalita, may kinuha raw silang subconstruction dito, subcontractor. Oho. Ay sabi ng nakabanggit, ito raw po ay ang Urich Construction. Urich Construction, okay. Hindi po, iniimbitahan din po natin sila, yung contractor nito, at ang engineering office na mag-appear po ngayon dito sa session, may session po ang Sangguniang Bayan ng El Nido ngayon. At para sa question hour, para matanong po natin kung ano ba naman talaga ang status at kung kailan talaga matatapos po yung terminal na ito. Kasi isang taon na yung delay. Dapat 2024, November, tapos na yan. Pero ngayon, Setyembre na, 2 buwan na lang, mag-iisang taon na yung delay. Pero sa report po ng ating municipal engineer, kumusta naman po, SB, kung meron na, sir? At tulad po ng nabanggit ko sa inyo kanina ay mag-appear po sila ngayon dito sa aming session para sa question. At doon po natin sila matatanong kung ano na talaga ang status nito. Pero base na rin po sa ating pagtatanong sa mga kakilala natin ng mga engineer ay talagang parang malabo pa ito matapos sa ngayong taon. Oo nga po kikita namin dito sa mga picture parang wala pang hindi mo pa nga ma-picture out kung anong itsura nitong magiging terminal na ito natin diyan sa bayan ng El Nido. So, yung pondo from national government dinownload sa LGU. So, sino po yung nagso-supervise ng trabaho? Kung may idea kayo, konsyal, sir? Pagkaalam ko po at nabanggit na rin nila na ang engineering office, sila po ang naka-supervise sa construction ng terminal. So yung sarili nating municipal engineering office, sila po, hindi DPWH, sir? Konsehal, sir? Sir, para po na rin sa kaalaman ng ating yung contractor po na ito ay na-issuehan na ng notice of termination ng ating lugar. Dahil nga, sa hindi nila pagsunod, man po yung napagkasunduan, napagkaman. At siyempre po, ay may due process naman tayo at nakiusap naman yata sila sa LGU at napagbigyan na sila pa rin yung pag-construct ng building na ito. Pero nakakalungkot po ay yung apektado po yung ating mga kababayan. Po yung kung makikita nyo po sir sa harap ng terminal na ito ay National Highway at halos pag araw-araw ay traffic po dyan ay nasa harap po yan ng palengke. Ay ang daming sasakyan po dyan, halos hindi na makadaan. Ay daming ginawa ng parking ng mga van na wala naman talagang sila papupuntahan. So hindi lang yung problema natin sa pag-aantay para matapos itong project na ito, naapektuhan pa yung araw-araw na daloy ng mga transaksyon dyan dahil traffic, yung mga bus natin, van, nagte-terminal lang dyan sa gilid-gilid nito pong construction. Konsehal, sir, yun yung pangit tingnan. Yes po, actually yung kalsada po na yun ay 6 lanes lang. Pero yung nagagamit ngayon ng ating mga commuter ay 2 lanes na lang. Maliban pa roon, sir, yung ating mga pasahero, maging ang ating mga turista na bumibisita sa bayan ng Ilito, wala man lang pong terminal na maayos silang nasisilungan. Dahil ang ginagawang waiting area po
ay yung sidewalk na nilagyan lang ng maliit na bubong para doon lang sila maghintay ng kanilang oras ng pagsakay ng mga van. At tulad ng aking nabanggit din po, sir, sa aking privilege speech, pag mainit, halos mainitan din sila. Pag umulan, pasok rin sila. Oo. Halos napakaliit lang po yung espasyo na naupuan ng ating mga pasahero ron. Talagang halos nakakaya sa ating mga turista. Hindi po nangyayari sa isang bayan na talagang kinikilala sa buong mundo. Kami nga, ako nga personally, doon sa kinikwento ninyo, nahihiya sa mga turista. Kayo pa kaya na mga local officials diyan sa El Nido na talagang tinitingnan as world's tourist destination, pero pagdating doon sa serbisyo, dyan lang, particular sa ating mga turista sa transport, wala tayong maayos na terminal na mapaglagyan nila, mapag-istambayan nila habang sila'y nag-aantay ng mga masasakyan paalis at para maglibot dyan po sa El Nido. Konsihal, sir, ganun po. Yes, sir. Totoo po yan. Nabanggit ko rin po, maging yung CR, yung palikuran na gustong gumamit ang ating mga turista, ating mga guests, alas wala rin po, sir, na nakikigamit lang doon sa market, CR ng market. Isa rin po yung sa nireklamo na talagang napakarumi rin. Sobrang na nakakaya. Kaya dinala po natin ito para tingin natin, pag dinala po natin ito sa media, ay sana mabilis-bilis ang aksyon. Dahil po kami naman po ang binabalikan bilang mga opisyal ng bayan. Kami naman po binabalikan ang ating mga kababayan dito. Opo. Sa bayan Prior na dalhin ninyo ito, yung usapin na ito sa Sangguniang Bayan, bago yung privilege speech ninyo, yung pong executive po ba, sina Mayor Edna Lim, mayroon na pong naunang aksyon patungkol po dito, Konsehal, sir? Pagdating po dyan, wala po akong masasabi muna. Ito lang, wala pa po akong napabalitaan. Alam ko, naka-close monitor din sila sa construction ng building na yan, pero hindi ko po alam kung ano po ang kanilang aksyon ng executive department regarding po dyan. Nako. Sige po. Oo, kami gagawa din ng paraan at maliban siguro sa LGU, mayroon pang ibang tumututok. Dapat mayroong ibang tumututok dito sa usapin na ito dahil pondo ito sa national government ng galing, although downloaded na sa lokal na pamahalaan ng El Nido. Maraming salamat po, Sangguniang Bayan Member Gerald Diaz, sir, sa oras at mga impormasyon at makikibalita kami kung ano pong kalalabasan sa pagpapatawag dito sa ating municipal engineer at doon sa construction na gumagawa nito sa kasalukuyan nitong ating terminal dyan sa bayan ng El Nido. Salamat po ng marami at magandang umaga, SB, sir. Maraming salamat din po sa inyo sa oras na ibinigay sa atin para makapagpaliwanag dito po sa inyong himpilan. Kung may mga kailangan, sir, anytime lang pwede po kayong tumawag. Sige para masagot po natin. Salamat, sir. Salamat po. Salamat ng marami. Si SB Gerald Diaz ng El Nido, Palawan.